Once you start, there's no going back. Itong nasa likuran ko ay isang sementeryo ng Anda, Bohol. Kaya today, we're gonna challenge ourselves to stay in this place for an overnight. Uy. Daw sing mambak na lu. Tawar magana kalit. Masa daw sing mambak lu. Mambak. Uy. Uy. Before ang lahat ay ito pala yung mga taong nagbigay ng idea sa content na ito. Shoutout naman tayo kay J. Lord Hapos, Christian Dave Orias, Serwin Kalimbo, Rachel Balabag, John Rinald Hapos, at saka kay Noel Macabio. Alas 4 na pala nang kami ay makarating dito. Ang una naming ginawa is bumisita sa mga kamag-anak naming yumao. Nag-alay na rin kami ng kandila para sa mga kaluluwang wala nang bumibisita. Pagkatapos nun ay nagdesisyon muna kami magpahinga at magpalipas ng oras. So ayun, nag-try silang magpalipad ng drone. Time check guys, it's 5:06. Sa puntong ito ay bumili muna sila ng ulam at ang aming maiinom. Nagpaiwan na lang ako dahil walang magbabantay ng aming gamit. Palaging nasa utak ko is kung ano ang mangyayari mamayang gabi. Inisip ko na lang na sana ay walang masamang mangyayari sa amin. So sa pagbalik nila ay agad na kaming humanap ng mapagtatayuan ng aming tent. Pagtanto namin na delikado dun kaya naisipan namin na dito na lang kami sa itaas. For safety na rin. Before kami umakyat dun ay nag-usapan muna kami na kung itutuloy ba namin ito o hindi. Dahil nandito na nga kami ay pinagpatuloy na lang namin ang aming ginagawa. Sa mga di nakakaalam, this video was shoot on March 29, 2024 na kung saan ay sumaktong Biyernes Santo at ang sabi nila na ang araw na ito ay napakadelikado at mapanganib. Minabuti naming manahimik at hindi na nag-ingay. As a sign of respect na rin. Lalo na hindi natin alam kung ano ang nasa paligid natin. At dahil tumatakbo na yung oras ay dali-dali na kaming umakyat para maglatag ng aming tent. Pagkatapos namin magtayo ng tent ay nagpahinga muna kami at nagantay ng dumilim. Dito ay umandar ang kakulitan ng aking kasama at ito ang ginawa. Nagkakabiruan pa nga nang hindi namin alam na lumalalim na yung gabi. Time check, it's 6:30. And bibili muna sila ng ulam. At dahil hindi kasya yung binili nilang ulam kanina, ay bibili sila ulit. Nagpaiwan ako dahil sinabi ko sa kanila na may challenge ako. At ito ay ang mag-isa. Good luck to me. Sa kuha ng kamera ay maliwanag pa, pero sa totoo, madilim na sa mga oras na ito. Pagkaalis nila ay marami na pumapasok sa isip ko. Pagdali mo.
Nang ako nang mag-isa ay bigla na lang humahagulhol yung mga aso at ito ang narinig ko. Ngayon ay pakiramdaman natin yung paligid. Narinig nyo yun? Sige, i-replay natin. Yung paligid. Man natin yung paligid. May narinig akong isang kaluskos at hindi ko alam kung ano yun. Grabe na yung kaba na dinala ng dibdib ko. Ang inisip ko na lang ay hangin iyon. Sana nga ay hangin lang. Baan ko nga. Wait lang. Bali dito banda ang ingay na aking narinig. Tabi. Nangibabaw na yung kaba at takot na nararamdaman ko. So yun guys, hindi ako mapakali. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa sobrang takot ay pumasok muna ako sa tent. Inalis ko muna yung jacket ko dahil sa sobrang pawis na dulot ng kaba at takot na nararamdaman ko. After 30 minutes ay hindi pa rin sila bumabalik. Hinayaan ko munang i-open ang aking isang camera. At dahil dito, ito yung mga tunog na nai-record sa mga oras na ito. Narinig niyo yun? Parang isang babaeng sumisigaw. Napansin ko lang yun nung habang ako'y nag-e-edit ng aking video. Siguro nga ay tao lang yun. Pero ito pa yung sumunod. Sa sobrang lakas ay napalingon talaga ako. Hindi ko talaga ma-explain na para bang inapaka na yero. Tabi. In the meantime ay gusto ko na sana talagang mag-exit sa lugar na ito. Dahil di ko na talaga kaya ang makarinig ng tunog na hindi mo naman makikita. Nakunadunggan. Ewan, lugay ang lay. Maya-maya ay nahimasmasa na ako dahil dumating na sila. Sa Lord. Nang pagkarating nila ay nagpasya na kaming kumain. At nung kakain na sana kami ay ito ang mga nangyari. Bigla na lang namatay ang aming ilaw at naulit pa ito. Sinubukan naming ilagay ito ng maayos pero pilit pa rin namamatay yung ilaw. Sumunod pa dito ang isang malakas na ihip ng hangin. Nang maging mahinahon ng lahat ay nagpatuloy na kami sa aming pagkain. Time check. 7:46. Sa mga oras na ito ay nagpahinga na nga kami. Natulog na nga yung isang kasamahan ko kaya dalawa na lang kami ang gising. Nagulat na lang ako na bigla akong tawagin ng isang kasama ko. Ang susunod na pangyayari ay hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Nung una talaga ay inisip ko is prank lang pero hindi na normal ang galaw na pinapakita ng kasama ko. Okay. Andog mo. Hindi nag-utok ka na. Hindi nag-utok ka. Tubig pang prank. Ibi. Tumawa na lang kami dahil ang nasa isip namin ay nagpa-prank lang ito. Gerak pun singkado. Nag-upisa na yung kaba ko nang makita ko ang reaksyon ng kanyang mukha. Pabrik. Boy. 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 Bisa ang sana. Ang tao. Sudah lagi perbaan ko boy. Boy. At dahil matatakutin yung kasama ko ay natakot na rin ako. Uy. Tama buang buyo ka matibaw og gaprang kami og Sino ba naman ang hindi matatakot sa mga ipinapakita niya? ang galaw ta ana. Kun Gerak pun singkado bisa ang ni ba? Boy.
Makalipas ang ilang minuto ay bigla na lang siyang kumalma. For safety ay sinara na lang namin ang aming tent. Ang buong akala namin ay okay na ang lahat, pero ito ang sumunod na pangyayari. Uy. Muntikan na nga maapakan yung cellphone ko, kaya kinuha ko ito at nilagay ko sa upuan. Ngambak nga lo. Tawar maganda palit. Masalo sige ngambak lo. Dito ay seryoso na ang lahat. Inaantay ko pa rin sabihin niya na ito ay isang prank lang. Ay ngambak mo hindi gagawa. Ay, gagara ba? Ay, lagi pagagara. Uy, bro, may buang taan eh. Ay, pagagara ba? Uy. Pinapasok na namin siya sa tent at pagkagising niya ay tinanong namin kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Lagi, tingnan. Pagmatanong, igispatanong ko ninyo. Di ba pagmatanong nga, aripong mali ka na una? Pero gawat rin kung kuhan kang ingon sa mga prank prank. Kahit ilang beses namin siyang tinanong, ay seryoso pa rin siya sa kanyang mga sagot. Totoo man o hindi ay hindi pa rin maganda ang ganitong mga eksena. Thankful pa rin kami dahil naging okay ang lahat at walang masamang nangyari sa amin. Sa mga oras na to ay lumabas na ang buwan. Nagpasalamat kami dahil medyo maliwanag ang kapaligiran. Ang problema ko naman is paloobat na yung camera ko. Kaya nagbakasakali ako na mag-chat sa friends ko na manghiram ng power bank. Buti na lang ay nakahiram ako at sila pa ang kusang pumunta. Mga bandang 10:30 ay may napansin kaming tao na bumisita sa isang puntod. At nagtataka kami dahil sa kalagitnaan siya ng gabi pumunta. Ang weird nga kasi first time namin makakita ng gantong oras bumibisita. Hindi na lang kami nagtanong as a sign of respect. So yun guys, it's 12:06 at ngayon ay mag-explore kami. Gumising kami ng 12 midnight para mag-explore. Bumaba na kami at inumpisahan na namin ang paglalakad. Bumungad sa amin ang napakaraming nakasulat na pangalan. Ang sabi kasi ng iilan ay may mga palaboy na tao na gumagawa nito. Nagpatuloy na kami at pumunta kami pababa. Pinapasok namin ang bawat masukal na daanan. Dito ay bumungad sa amin ang isang bungo ng tao. Wala pa naman kaming nararamdaman na kakaiba sa mga oras na ito, maliban na lang sa pagdaan namin sa nichong ito. Unsa man ni kamera? Video boy. Pakinggan yun ng mabuti. Grabe, kuhang-kuha ng kamera ang lakas ng kalabog na aming narinig. Ang akala namin ay isang palaka o ahas lang, pero imposible dahil nasa loob ito ng nicho at balot na balot ito sa simento. Tabi. I-replay natin. Mahaling tulad ko ito na parang mga buto ng tao na nagsisibagsakan. At kung ano man iyon, ay sila na ang nakakaalam. Dito ay huminto muna kami at pinakiramdaman namin ang paligid. After ng mga ilang minuto ay ito ang aming mga narinig. Agad na lang kaming napalingon pataas. At dito ay sunod-sunod na. Sinundan pa ito ng malakas na kalabog. At mas lalo pang lumakas ang mga ingay na aming narinig.
Dito ay mas lalo pa kaming kinabahan. May narinig pa kami na parang nagtatakbuhan. Siguro ay nakaabala na kami, kaya sinyalis na ito para paalisin kami. At dahil dito ay bumalik na lang muna kami sa aming tent. So yun guys, kakabalik lang namin sa tent at tapos na kami mag-explore ng 12 AM at kita-kits mamayang alas 3. Yun guys, kagising lang namin and time check it's 3 AM and magti-3 AM challenge kami. Tara, let's go. Dito ay nag-inom muna kami ng kape para hindi na kami antukin. Ang palaging iniisip ko is sana walang masamang mangyari sa amin. Pagkatapos nun ay nagdasal muna kami bago kami bababa ulit. Pagkatapos ng aming pagdarasal ay agad na kaming bumaba. So ang challenge natin ngayon is itatry nating pumasok sa nicho na nasa likod ko. Tara, let's go! Shoutouts pala kay J-Lord Hapos na nagbigay ng idea sa challenge na ito. At first is nag-aalangan pa ako kasi first time kong gagawin ang gantong mga bagay sa buong buhay ko. Nahirapan akong humiga dahil ang kapal ng alikabok, may mga maliliit pa na tipak ng semento ang mahihigaan ko. Ganito pala feeling ng nasa loob. Sobrang init at wala kang makikita kundi puro semento lang. Hindi na ako komportable kaya after ilang minutes ay nagpasya na akong bumaba. Ang next na challenge na aming ginawa is ang maglibot ng mag-isa. Nalibot na simbahan. So ikot siya doon sa simbahan tapos pabalik dito. Ano kaya? Ano G? Una. Hindi niya kinaya kaya yung isang kasama ko na lang ang nauna. G, let's go. Pagkatapos niya ay ako naman ang sumunod. Dito isa simbahan na dito sa gilid. Ito nakaikot na tao. Let's go. Nang matapos ako ay sumunod na yung kasama ko. So yun guys, time check, it's 3:44. Bumalik na lang kami sa aming tent dahil biglang nalobat ang ilaw namin. Nalobat na rin yung camera ko kaya minabuti na lang namin na magpahinga at matulog. So, kita-kits na lang tayo bukas. Bye-bye. Kaba at takot man ang dinanas namin kagabi, pumungad naman sa amin ang napakagandang araw na bigay ng nasa itaas. The experience in this kind of episode is unexplainable. Pero sa kabila ng mga pangyayari ay nagpapasalamat pa rin kami dahil safe at nasa maayos ang kalagayan namin. Respeto pa rin para sa mga naninirahan sa lugar na ito na sana ay maging maayos at mahanap nila ang tamang daan na kanilang tatahakin.